Hi guys! Nandito na naman po ang trying hard sa vlogging. Kumusta na po kayo guys? Ako dito, okay lang naman. Praying and still fighting. Sana kayo din. So for today's video, I would like to share with you my routine every Friday. So guys, instead na magpapahinga ako, instead na ialiw ko yung sarili ko, ang ginagawa ko is naglilinis. Naglilinis ako ng toilet, naglilinis ako ng banyo. Lahat. Kasi kapag ako ay nakahiga na, parang feeling ko mas lalo akong napapagod. So ito yung ginagawa ko talaga guys. Linis kung saan saan. Kahit sa room ng iba, nililinisan ko. Kahit sa buong building dito sa apartment, nililinisan ko talaga guys. Kahit walang bayad. Kung pwede pa nga ay maglilinis ako sa mall. Maglilinis sa mall, grabe. Sobra naman yan. So guys, hindi ako komportable talaga na after sa school, lalong-lalo na pag Friday, hindi ako komportable na maghiga galing talaga sa school. Ang ginagawa ko talaga is naghanap ako ng isang bagay na pwede akong maaliw. For example, last Monday, after school, pagdating ko dito sa apartment, nag-open ako ng ref. Tapos, pag open ko ng ref, doon ako natutulog. Doon natutulog. Joke. So, yes, last Monday, ang ginawa ko instead na magpapahinga ako kasi loaded ako, 5 meetings. Instead na magpapahinga ako guys, nagluto ako, naghugas ako. Kasi, feeling ko mas lalo akong napapagod talaga. Mas lalo akong na-stress. Mas lalo akong nag-iisip na ako ay si Mario Mora. Joke. Baka marami magagalit dyan. Joke lang. So, guys, kapag nagalinis ako ng toilet, ang ginagamit ko ay sabon ko sa katawan. Tapos, kapag nag-brush ako, ang brush na ginagamit ko naman ay brush para sa ngipin ko, guys. Okay lang naman kasi ako lang man ang gumagamit. Tama ba? Tama. Ganyan ako eh. Ganyan ako kadamak. Joke. Joke lang. So, after that, guys, yesterday, ang ginawa ko is, nag-prepare ako para sa pagmamap. Kasi, isa sa mga gusto kong linisan is yung sahig. Kasi, alam mo naman, galing ako sa labas, at saka yung tsinelas at saka sapatos ko is palabas. At tapos pinapasok ko talaga sa apartment. Hindi naman pwedeng ilagay ko na lang sa labas. Mamahalin yung sapatos ko. 500,000. Joke. Okay guys, inapplyan ko yung sahig ng Zonrox. Zonrox ba yun? Kasi wala akong malagay. Tapos nakalimutan kong magbili ng para sa sahig. So, yan. Yang timba na yan. Timba ba yan? Diyan ako kumukuha ng tubig kapag nililigo ako, guys. So, ganyan ako ka mabuting tao. Mabuting tao. So, guys, kapag nagmamap ako, doon banda talaga sa pintuan ang inoon ako, guys. So, dyan ako nag-start
Kasi kapag magi-start ako sa sa kusina, mas lalo siyang dudumi. Kasi dapat talaga na kung saan yung toilet banda, doon talaga yung ending ng paglilinis ko sa sahig. So, kapag naglilinis ako ng sahig, isang stroke lang talaga yan, guys. Ayoko talaga ng dalawang stroke. Baka may stroke. Baka may stroke. So, guys, actually, yung apartment ko is maliit lang. Pang dalawang tao lang. Or pwedeng tatlo. So, mas mabuting dalawa lang kayo, guys. Tapos, monthly ko po dito is 3,500 baht. And kung i-convert natin yan in peso, siguro mga 6,000 or nasa mga 5,500. Ganyan ka liit yung rate. Ganyan ka liit yung palitan, guys. Pero actually, kahit ganyan ka liit yung palitan dito, guys, you'll still comfortable dahil yung cost of living dito sa Thailand is hindi mo mafe-feel yung kataasan. I mean, hindi siya mataas talaga compared sa Pilipinas. So, guys, balik tayo sa routine ko. Dami ko nang sinasabi. Drama. Ang OA ko naman. So, guys, as what I've mentioned, sa bandang kusina talaga ako nagamap yung patapos na. Kasi syempre kapag doon ako sa bandang ibang area, for sure babalik ako sa pagmamap. At saka, guys, I would like to share my water bill and my electric bill. Yung water bill ko is nasa 100 lang monthly. Tapos unlimited na yun. Tapos yung electric bill ko is nasa mga mahigit 300 baht. Kung i-convert natin yan in peso, nasa mga 500. At saka yung water bill. Grabe naman yung mga words ko. Nagkakabol-bol na. Bell? Yung water bill ko is mga nasa 200 in peso or 150. So, guys, actually, hindi talaga ako naga-washing machine. Kasi alam ko yung hindi natin alam, guys, kung sino yung gumamit before ako gumamit. Pero nag-washing na lang ako para yung ibang mga task ko sa loob is magagawa ko. Like yung kanina, nagalinis ako ng toilet at saka nagamap. So, actually, yung machine is hindi siya libre. At saka nagahulog ako ng 30 baht kada salang. So, I would like to share, guys, hindi talaga madali na magtrabaho dito sa abroad. Lahat ng trabaho mo, lahat ng task, kapag ikaw lang mag-isa, lahat sa'yo. Lahat sa'yo talaga, guys. Kasi, kapag pinabayaan mo naman yung mga gawain mo sa bahay, gawain mo sa room mo, hindi naman pwede. Mas lalo kang ma-stress. Kasi,
kapag nakikita mo na hindi malinis, hindi organized, mas lalo kang may stress. Kasi ako yung tipong tao na ayaw ko ng madumi. Joke. Hindi naman sa Marte, guys. Pero since birth, since fetus pa lang ako, guys, naranasan ko na talaga, na-train na talaga ako ng ganyang bagay. Fetus. Yes, guys. Totoo talaga yung sinabi ko na ayoko nang hindi organize. Kahit sa pagsasampay, dapat organize yung polo shirt. Dun banda sa kung saan yung polo shirt na isa, kung saan ko nilagay, dun talaga lahat ng polo shirt ko. Tapos, kapag yung shorts naman, dun talaga lahat. Yung slacks, dun lahat. Yung mga medyas ko, dun lahat. Handkerchief. Di ko alam kung bakit. So guys, yung opposite building na yan is tinatawag nilang building B, at saka andito po ako sa building A. So mas madaming nagre-rent dito sa building A, at saka sa building B naman na-observe ko konti lang yung nagre-rent. Hindi ko alam bakit. Siguro mamaya tanungin ko, guys, para sa inyo. Joke, guys. Siguro konti lang dun, iilan lang dun, kasi hindi siya maganda. Hindi siya maganda. Pareho lang naman ang building dito. Hindi ko alam, guys. Hindi naman ako marites. Kagaya ng dyan. So guys, hindi ko talaga gusto na mag-washing, sa totoo lang. Ang gusto ko talaga magkusot. Kasi kapag magkusot ako, guys, feeling ko nakatanggal talaga yung mga dumi compared sa mag-washing ako. Kasi last time nung nag-washing ako, guys, pag salang ko may nakita akong dumi na hindi natanggal. So, yun, parang hinayaan ko na lang. Hindi naman pwedeng magkusot ako. Ano ako? Robot? Robot. So, guys, it's been almost 6 years na ako dito sa Thailand. And I want to share something na kapag ikaw ay malayo sa family mo, kapag ikaw ay malayo sa mga taong nagmamahal sa'yo, mas lalo kang naging independente. Tatakbo sa kagawad. Independente. Mas lalo kang maging independent person, guys, actually. Kasi dyan matitest yung sarili mo. Kasi kapag ikaw lang mag-isa, lalong-lalo na dito sa abroad, kapag ikaw lang mag-isa, guys, ang kalaban mo sarili mo. Ang kalaban mo depression. Ang kalaban mo stress. Ang kalaban mo yung ibang Pinoy. Actually, guys, it's been, as what I've shared, it's been 6 years, and kunti lang yung Pinoy na close ko dito. Selective person talaga ako, guys. Kasi ayoko ng maraming friends na Pinoy. Ayoko nang naging-pag-close ng madaming Pinoy. Yes, namamansin ako. Pero sa mga gathering, like events, I don't want. Because alam naman natin yung ugali ng kaso mostly Pinoy talaga. Hinhila ka bababa. Pero guys, it doesn't matter. If you know your worth,
It doesn't matter.